sa PTV. Magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao at sa ating mga kababayan sa abroad, lalo na sa mga OFW. Ngayong gabi, samahan niyo ulit ako sa loob ng isang oras na talakayan tungkol sa mga usapin at pangyayari sa ating bansa. Hihimayin din natin ang mga programa ng ating pamahalaan para sa bawat Pilipino sa bagong Pilipinas. Ako ang inyong Papasec o Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Secretary Larry Gadon, at ito ang Larry Gadon Live! Para sa ating unang issue ng bayan, tumaas ng 3.5% at umabot ng mahigit 3 bilyong dolyares ang perang ipinadala ng mga overseas Filipino workers sa kanilang pamilya noong Enero. Ayon sa isang financial analyst, nakatulong ito sa paglago ng cash remittances at sa paghina ng piso dahil ngayon ay umabot ng 60 pesos per dollar. At itong overseas employment para sa mga Pilipino ay nakakatulong talaga sa ating ekonomiya. Ang pangyayaring ito ay nakakapaglubag ng loob dahil na alam naman natin na mayroong digmaan na nangyayari doon sa parte ng Middle East at ito ay maaring makaapekto sa ating ekonomiya at sa kagandahang palad naman ay hindi naman masyadong naapektuhan ang ating mga kababayang Pilipino pagdating doon sa kanilang mga trabaho sa abroad at sapagkat hindi naman sila nakakonsentrate doon sa Iran at tuloy-tuloy lang ang kanilang normal na pamumuhay. At meron namang ginagawa ang ating mga kababayan doon upang makaiwas sa mga sakuna. At ang ating pamahalaan naman ay patuloy na nakikipagpulong at nakikipag-ugnayan sa ating mga kababayan sa abroad upang maibsan ang kanilang mga tinatahak na mga problema. At para naman sa ikalawang issue ng bayan, nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa financial institution na International Monetary Fund or IMF. Mismong si IMF Managing Director Cristalina Georgieva ang nagpahayag ng bilib sa ekonomiya ng Pilipinas na sinasabing lalampasan ng growth average ng rehiyon. Kaya ito ay nagpapatunay lamang na napakaganda ng tinatahak na economic policies ng ating Pangulo at ng kanyang pamahalaan. Dahil na ang IMF mismo ang nagsasabi na maganda ang magiging outlook natin o ang ating hinaharap when it comes to national development at saka sa economic growth. At lalampasan nito ang iba pang mga ekonomiya sa rehiyon ng ASEAN at ng Asia. Kaya ito ay maituturing natin na isang napakagandang pangyayari dito sa administrasyon ni Pangulong Marcos. At panghuli sa ating issue ng bayan, nagbigay ng 3 taong senior loan na aabot sa US $20 million ang International Finance Corporation sa One Puhunan. Gagamitin ang pondong ito sa pagpapahiram sa mga micro-enterprises, lalo na sa mga negosyong pag-aari o pinapamanuan ng mga kababaihan sa kanayunan. Target ng One Puhunan na maabot ang hindi bababa sa 1 milyong Pilipino pagsapit ng 2030. Napakaganda nito, ito ay nagpapatunay na ang ating Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ay talagang binibigyan ng kaukulang atensyon ang micro, small and medium enterprises sapagkat ito ay nag-iempleyo ng mahigit 95% sa ating mga labor force at ang ating ekonomiya ay napapalago ng micro, small, and medium enterprises dahil ito ay nakakalat sa buong kapuluan ng ating bansa. At hindi lamang yan, ang mga micro ay involved sa kung ano-anong klaseng negosyo na talagang nagpapaandar at nagpapaikot ng ating ekonomiya. At ito ay nakakapagbigay din ng negosyo o hanap buhay doon sa mga downline industries, kagaya ng mga suppliers. Kaya hindi lamang ang mga empleyado o labor force ang nakikinabang dito, kundi lahat ng ipinag-iikutan ng ekonomiya.
Samantala, maya-maya lamang sa ating pagbabalik, tatalakayin natin ang mahahalagang ginagawa ng Department of Foreign Affairs o ng DFA, lalo pa ngayon na patuloy pa rin na nararanasan ang krisis sa Middle East. Kaya tutok lang, magbabalik pa ang Larigadon Live! Narito tayong muli sa Larigadon Live at ngayong gabi ay bisita natin si Secretary Maria Teresa Lazaro, ang Secretary ng Department of Foreign Affairs. Magandang gabi po ma'am at maraming salamat sa inyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon dito sa Larigadon Live. Magandang gabi po sa iyo, Secretary Gadon. At kami po sa Department of Foreign Affairs ay nagpapasalamat na binigyan niyo kami ng pagkakataon na also na ma-discuss ang mga issues at ang mga serbisyo na binibigay ng DFA. Ng DFA. Tama po yan ma'am, sapagkat ang layunin ng programang ito ay makapagbigay tayo ng mas malalim na impormasyon sa ating mga kababayan. Ma'am, matanong ko pala, kayo ay talagang haligi na dyan sa DFA. Ilang taon na kayo dyan sa serbisyo ng DFA? Sa serbisyo, humahampas ako ng 40 anyos. 40 years. taon. Ganun na ho katagal mula ng junior officer nang pumasok. Makikita ninyo ang malaking kaibahan ng mga policies ng administration before and dito sa administration ni Pangulong Bongbong Marcos. Ay talaga ho nakikita yan at markadong-markado. Napakaganda ng salitang yon, markado. Markado. Kasi dito na lang sa nangyayaring krisis, meron tayong ang safety ng mga ng ating mga OFWs is of much importance kay Presidente. So, hindi lang yun to salita na, sige, protektahan natin. Hindi. Iniisip nyo talaga kung anong dapat gawin. At masasabi ko lahat kung ano yung mga ibig kong sabihin na iniisip ng Pangulo. Ganyan naman talaga si Presidente. Malalim mag-isip yan. Palaging advance ang kanyang planning. Exactly. Dito ma'am, nagkaroon tayo ng tinatawag na strategic or independent foreign policy. At yan ang naging advokasya ng ating DFA ngayon. At meron tayong tinatawag na assertive balancing. Pwede nyo bang mai-explain kung ano ang pagkakaiba ng dalawang yan dito sa ating advocacy na tinatahak ngayon? Gusto ko lang po sabihin na ang arkitekto ng foreign policy, Philippine foreign policy, ay ang Pangulo. So nag-emanate sa kanya at kami na nag-execute ng foreign policy. Doon sa una yung tanong about balancing, about yung sinasabi niya na independent foreign policy. Sa simpleng mga pananalita, tayo po ay lahat ay kaibigan natin at if possible iniiwasan natin yung mga hindi magandang unawaan sa ibang bansa. Example ko lang, gusto ko lang bigyan ng ehemplo para maintindihan na mabuti. Kagaya ng nangyari sa Russia and Ukraine. Dahil sa nangyari na yon, maraming mga bayan ang hindi naman tumiwalag sa ginawa ng Russia na pag-invade ng Ukraine. Pero tayo continuous ang relations natin. Ngayon, nangangailangan tayo ng langis. Yun, napakaganda. Timing naman. Yeah, right. So, yan ang ating foreign policy. Dapat lahat yan ay ating kaibigan. At kasi darating ang panahon na may mga pangangailangan tayo na pwede nilang sagutin. Yung assertive foreign policy naman is that meron ho talaga ding mga bayan na pinipilit yung kanilang mga views, mga issues. Well, kagaya na nangyayari sa West Philippine Sea. Ang sinasabi lang natin ay, ang nangingibabaw is the rule of law. Kung anong sinasabi ng rule of law based on international law, yan ang susundin natin. Para sa mga bayan na maliliit kagaya natin, Sec, importante na protektado tayo ng rule of law. Napakaganda nga ng ginawang hakbang dyan ng DFA at of course sa pangunguna rin ni Pangulong Bongbong Marcos. Yung ginawa ninyo na kayo ay nakikipagpulong at nakikipagtulungan doon sa ating mga karatig na bansa dito sa ASEAN.
At dahil dyan ay nauunawaan nila ngayon ng mas maganda ang sitwasyon at kung ano ba talaga ang ating hinihingi at pinaglalaban sa West Philippine Sea. Ngayon din nang naging guest ko rin dito yung taga Coast Guard. Doon din namin na ipaliwanag ng husto na ang what we are claiming actually is not the sovereignty or ownership of that sea, but the sovereign rights. Yes, the sovereign rights. Magkaiba 'yon dahil kasi yung benefits na makukuha natin for claiming our sovereign rights, yun ang pinaglalaban. Hindi naman natin inaangkin na yung outside the 12 nautical miles ay atin na agad. Hindi naman ganun eh. At maganda dyan na ipaliwanag ng gusto yan sa ating mga karating na bansa. Kaya ngayon, yung simpatiya nila ay nasa atin. Gusto ko rin po dagdagan yan. As a result of that, meron po tayong ninenegotiate na tinatawag na ASEAN-China Code of Conduct on the South China Sea. Ito ho ay may every month nagkikita at nag-uusap ang ASEAN at ang China to come up with a code of conduct para hindi maiwasan ng mga aksidente sa parte Napakaganda na yan. yan. Ngayon lang po ba nangyari yan? Medyo matagal na hong ninegotiate pero wala pang hindi pa binigyan na namin ng deadline namin ng sarili namin ng ASEAN at China that dapat by the end of this year, which is our chairship, sa ating pamumuno ay matapos itong code of conduct na to. Pero ito ma'am ay nangyari lang during the administration of BBM. Nagkaroon ho ng, how do you say, impetus, nagkaroon ng lakas ng political will nung si Presidente Pangulong Marcos ang namumuno. Kasi talagang ang kanyang thrust is yung advocacy ng yung foreign relations and diplomacy. Kaya nga ako ay nakasaksi din nung kanyang pagpunta sa ibang bansa ay talagang pinupush niya talaga doon yung pakikipag-ugnayan ng gusto. At ang nakakatuwa ay inuna niya yung mga bansa na karatig bansa ng Pilipinas dahil sa kung meron mang magtutulungan, di siyempre yung mga kapitbahay na. Totoo yun. Secretary Lazaro, nakatutok ang buong mundo sa nangyayaring kaguluhan sa Middle East ngayon, lalo na tayong mga Pilipino dahil marami tayong mga kababayan na nagtatrabaho sa lagor na iyan sa Middle East. At bilang pinuno ng DFA, pwede nyo ba kaming mabigyan ng update sa lagay ng ating mga kababayan doon? Dahil medyo hindi masyadong marami ang news tungkol dyan. Salamat to, Secretary. I think itong nangyayari sa Middle East, isa lang ang paningin ng Pangulo is the safety ng ating mga kababayan. Bigyan ko kayo ng numero. Meron tayong 3 milyon sa Gulf cooperating countries. Ano po yung mga bayan na yan? Saudi, Bahrain, Oman, UAE, at saka Qatar. Doon sa 5 bayan na yon, may 3 milyon tayo dyan. Wow, may higit napakarami kumulang. pala. Napakarami ho talaga. Ang napuntahan ko lang dyan ay yung Qatar. I At see. doon ko nakita na talagang ang mga Pilipino doon ay welcome na welcome. At lahat halos ng highly sa regarded. hotel, sa mall, sa highly regarded. Oo. In fact, kinukwento din sa akin ng ating mga kapwa Pilipino doon na napakaganda ng trato sa kanila ng Emir of Qatar. Totoo yun. At talagang ang respeto sa mga kababayan natin. At palagi nilang sinasabi, lahat ng mga leaders, itong mga bayan na to. Meron din po tayong mga Pilipino, may 300,000 tayo sa Israel, may kulang-kulang 1,000 tayo sa Iran, and this is all part of the Middle East. No? So ngayon, meron po tayong mga alert levels na tinatawag. Naglagay tayo ng alert level 2 sa Israel, meaning na walang mga new deployment. Kasi nagkakaproblema, even before, nagkakaroon ng problema na. However, hindi namin ma-increase itong alert level na to. Kasi pag sinabing alert level 3, ito po ay voluntary repatriation. Iniisip ng Pangulo, and rightly so, na pag voluntary repatriation, sila ay pupunta sa airport at para makaalis, wala, sarado po yung Sarado yung airport. Sarado airport. Sarado airspace. Yung airspace. Wala ring aeroplano. Although gusto ko rin sabihin na DFA, kasama po ang Department of Migrant Workers, ginagawa namin lahat. May mga chartered flights na para kunin itong mga kababayan natin na gustong lumikas
Yan ay kinakailangan i-arrange pa. Hindi yung Ina-arrange. kagyat na lang, ipapadala Hindi ho mo. madili yun. Hindi totoo Hindi yun na madili basta ho yun. naman na lang magpadala Meron pang ho ibang plano. Oo. Kagaya ng, meron ho tayong kausapan o a resolution between ASEAN countries na pag meron silang, kunyari, itong Singapore, nagpadala ng military plane sa Dubai, meron pa silang mga excess. So nag-accommodate sila? Inimbita nila ang Pilipinas at mga iba pang ASEAN countries para mapuno Sumakay. at sumakay ng eroplano and this is helping us. Yan ang kagandahan ng magandang pakikipag-usap There you at are. pakikipagtulungan sa ibang bansa. Correct. Dahil may mga panahon na mangangailangan ka rin ng kanilang Correct. tulong. Ganon din po dahil po sa pagtayo ng Department of Migrant Workers, ang OFWs po ay sila ang nag-iintindi. So, sino iniintindi ng Foreign Affairs? Iniintindi po namin yung mga migrants, estudyante, turista. So, meron mga ilang turista na naipit sa Israel. May mga kamagaya sa Iran, kulang-kulang 1,000. So, meron din gustong lumikas. Ang ginagawa namin, naghahanap kami ng ruta na para makalabas sila. Siguro may 30 na o mahigit na linikas namin from Iran. Oo. Pinarusot namin tinulungan namin makarating sa Turkey para sila makaalis. Yung iba naman, naghahanap din ng ibang mga ruta para makaalis kung saradong airspace. Ganun pala. Oo. So talagang tinututukan ngayon ito ng ating Tutok na Pangulo at tutok saka po. ng Apo. DFA. Apo. At maganda ang pakikipag-ugnayan naman ninyo sa ibang ahensya kagaya ng naku. DMW. Napakasipag ng ating sekretary Secretary dyan. Hans, oo. Si Secretary Hans. In fact, Isa ring career officer yan sa DOLE. Nandun nga ho siya ngayon sa UAE. Oo. Nagde-text kasi kami niya na Oo. magre-repatriation na naman daw ng mga ilang daan na Pilipino. We have a very good working relationship. So hindi totoo yung sinasabi, yung komento ng iba na walang ginagawa ang ating Pangulo at ng DFA. Hindi lang ho yan. Hindi lang ho nila alam, pero lahat kami, pwede ho rin ako magdagdag kung ano pang ginagawa na utos ng Pangulo. Utos din ng Pangulo na, okay, so inaayos natin ng mga magagawa natin, mga OFWs. Kami rin na inaatasan na kausapin ng mga ambassadors namin in certain selected areas o countries para kung makakatulong sila sa ating mga petroleum needs, oil needs. So, yun ho pong ginagawa namin ngayon. So, sa ngayon ay kung wala tayong makukuhang langis pansamantala dito sa Iran, ay ano ang mga immediate countries na pwede nating makuha? In-identify po sa amin ng Department of Energy. So, kasusurat lang po namin and we hope to receive a response. Magre-report po ako sa inyo sa hopefully early next week may mga response na yan. yan. Napakaganda niyan. Maibalita namin doon sa aming talakayan. Yes. Sa mga ganitong krisis, ano po ang mga pangunahing trabaho o inaasikaso ng Department of Foreign Affairs? Ano yung mga inuuna niya ngayon? Bukod dyan sa repatriation. Well, Nakikipagtulungan din ba kayo dito sa ating Finance Department dahil na hindi din dapat na mawala ang ating interest sa trade and commerce? Importante ho yan. Siguro ganito ko sasabihin, kunyari, sa bawat panayam namin o pakikipag-ugnayan sa isang foreign country or dialogue or partner, marami po yung aspekto ng aming pinag-uusapan. Una muna political security, sunod economic, and then people to people. So, kunyari sa political security, humihingi kami ng tulong sa kanila na tulungan tayo sa ating kandidatura sa Security Council. Importante yun. Kaya po nagpunta ang Pangulo doon. Kasi nangampanya po siya para sa ating non-permanent member Security Council. Meron ng mga haka-haka yung iba. Ang iba pa nga dyan Senador at question, ano daw ba ang pakinabang? Bakit kinakailangan nating habulin ang maging temporary member ng Security Council ng United Nations?
itong bagay na ito, kahit naman siguro hindi nyo ipaliwanag, talaga namang napakaganda niyan. Pero para lamang mas lalo maunawaan yan ng ating mga nagdududa tungkol dyan, pwede nyo ba maipaliwanag itong bagay na Sagutin ito? ko lang po yung tanong na yon, bakit importante sa atin, sa mga nangyayari ngayon, kailangan talaga tayong makisama at maunawaan natin kung ano yung Oo. mga sitwasyon na nangyayari. We have to have our voice Yes. on these issues. Kasi tayo rin ang tatamaan Oo. kung hindi tayo magsasalita. At doon naman sa Security Council, may mga may mga affiliations yan. Kailangan ka talagang magsalita on behalf also of the developing countries and the other ASEAN Oo. countries. Oo. Pangalawa, gusto rin namin ipaalam sa mga miyembro at saka sa buong mundo, Doon sa Security permanent Council, members, oo. ano ang ginagawa natin naman sa ating peace process. The BARM is a perfect example. Yes, oo. Meron tayong sariling proseso, peace process na pwede nating talagang ipagmalaki. Oo. So, Totoo yan, kasi talagang nawala yung gulo eh. In fact, may mga bayan pong inaalok ko na gusto nyo bang tingnan kung ano nangyayari sa aming BARM peace process, and we're very proud of it. Marami na hong bayan nagpupunta dyan. Hinihintay lang ho namin ang eleksyon sa September. Oo. At mukhang maganda rin naman ang magiging resulta ng election diyan. Mukha naman nga. Parang hindi na sila nag-aaway-away ngayon eh. Oo nga, may Sila peace mismo. na sila eh. And then may mga issues, kunyari, climate change. Tayo ho talagang poster boy ng ng mga, pag yung destruction ng kalikasan as a result of climate change. Ngayon, ano ang mga pwede nating gawin? Pwede nating gamitin ng Security Council together with the other members on how to help us. Meron pong pwedeng may funding mechanism na pwedeng natin gamitin kung tayo po ay masyadong nasalanta ng isang climate change. Kaya talagang importante na meron tayong access doon sa meetings na o Exactly. kapulungan ng yung G7 na tinatawag. Meron nga ho akong joke Ang sabi ko dito sa Security Council, it will be good kung nandun ka sa mesa na nakikipag-usap kasi hindi ka magiging menu. Oo. That's a joke. Hindi, at saka yun ma'am, yung ating problema dito sa West Philippine Sea. Yeah, Mas maganda kung direkta na maipapaalam natin sa kanila kung ano ang sitwasyon Yan po. at kung ano ang kailangan at kung ano ang mga resolusyon na pwedeng magawa. Correct. And napakalaki ng impluensya nitong Security Council Correct. ng United Nations. Para yan ay mabigyan Ito talaga na ng talaga yung resolusyon. pinaka-highest level na maraming desisyon na nag-emanate utos ng Security Council. Oo, kaya nagtataka ako doon sa ibang senador na nagtatanong na ano ba makukuha natin diyan sa para bang yung United Nations Security Council ay isang ordinaryong Hindi siguro ho alam ang kahalagahan. yung ng yung Security kahalagahan. Council. Oo. Sa inyo pong pagtaya, gaano po kaya katagal itong nangyayaring sigalot sa Middle East? Meron ba kayong nababasang mga predictions dito? Nakikinig lang po ako sa mga pronouncements ng US at saka ng Iran. US. Ako, ganun na rin ginagawa ko. Hindi na ho ako magsasalita kasi Napaka-unpredictable eh. very unpredictable. Oo, Hintayin na lang ho natin ang tamang pagkakataon. Very fluid yung, Pero hindi na, marami na hong hindi lang itong Southeast Asia, pero the whole world is naapektuhan. Naapektuhan. Talaga, totoo yan. Yung sa gasolina, once na magtaas yung gasolina, apektado talaga lahat. Hanggang masarado yung Strait of Hormuz na yan at hindi nakakapasok ang mga tankers, talaga hong tuyong-tuyo sa petroleum, sa oil needs ang mga buong mundo. Oo nga, oo. That explains why we have to push our alternative energy programs. There you are. And sa pagkakatanda ko po, meron tayong international commitment to sa Paris Agreement and Kyoto Protocol to comply with the 35% mixed use of energy. And as I have gathered lately, we have barely reached 5% out of the 35% that the commitments of Philippines in the Paris Agreement and Kyoto Protocol.
Kaya siguro this time, ito lang kasing administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang talagang nagbigay ng focus dito Correct. sa alternative energy. Talagang pinupush niya talaga, kaya nga napakarami ngayon nagsusulputan ng mga energy companies. That's true. That's true. And kamakailan lamang ay nagpalabas ng notice ang NGCP that there are about 10,500 megawatts of distribution capacity which is not being used. Simply because there are no power suppliers. I see. Kaya siguro talagang dapat na isa ito sa tinututukan ngayon ng administrasyon. Ano pa ang assistance po ba ang binibigay natin sa ating mga kababayan doon sa mga naapektuhan at ano ba ang utos, mahigpit na utos si Pangulong Bongbong Marcos para dito? Kung aside from the repatriation, ano naman ang iba pang tulong na binibigay natin sa kasalukuyan? Aside from repatriation, and ito naman, I will give credit where credit is due. Ang gumaganap naman po nito is the OWA. Yung OWA, yung Overseas sila po yan, Welfare Administration. Administration. Pagdating ho yata nila dito sa Pilipinas, binibigyan sila ng certain amount of money para lang sila They can start. maka-start na naman, and may yung pagbalik nila, there's a certain mechanism na ginagamit ng OWA. Para ma-reintegrate sila. Yun, reintegration. With a opportunity for a source of livelihood. Maganda ho yan kasi lately, just last week, President Bongbong Marcos had an agreement with another international funding. I see. Nakakuha siya ng 20 billion $20 million na ang purpose ay ipapahiram doon sa mga small and medium MSMEs. enterprises. Yes, Ito yes. yung Ito chance. na yun. Timing eh. Timing lang. At kung i-convert nyo ito, umaabot din ito ng mga 1.2 Laki to. billion pesos. So, napakalaking tulong yan para doon sa mga gustong mag-umpisa ng negosyo. Correct. This is aside from the Small Business Corporation which is being handled by the DTI. DTI, ginagawa nila yan. And bilang nakakatuwa talaga ito si Pangulong Bongbong Marcos kasi hindi siya basta salita lang eh. Correct. Ang gusto niyang advokasya dito sa magiging MSA na tulong na ito ay unahin na bigyan ng pagkakataon na makapag-loan dito yung mga kababaihan na gustong magnegosyo. Correct. Kasi na-prove po na ang kababaihan marunong magbayad ng utang. Hindi lamang yun, mas kasing maisip galing sila mag-isip. kung paano magpalakad ng negosyo. Ano ho yan talaga, it's a very important principle sa dito sa small lending na kahit doon sa malalaki if you will notice the likes of the Tessie Coson C. Correct. Tessie C. Coson pala. Tessie C. Coson. And marami pa. Marami ho yan. Yung sa Universal Robina. Yes, Robina. Si Robina. Marami pa. In fact, yung president ngayon ng Bankers Association, babae na rin. Example ho kayo dyan. Ay, naku, maraming salamat po. Kagaya ng iba pa nating mga kababaihan sa gabinete, na kasama sa kabinete ni Presidente Bongbong Marcos. Napakarami nating mga babaeng opisyal. Medyo dumadami na po. Dumadami. Kailan lamang ay na-interview ko dito yung head ng PPP Center. Okay. Yung Public-Private Partnership, babae din. Yes. At sa susunod na linggo naman ay magiging bisita namin si Soljen Berberabe. Magaling ho ay, yun. napakagaling din na. She's very good. Ako ay impressed ako sa katalinuhan din nun. She's very Kaya nga excited din kami rito na makaharap siya at na dauwang palad. Kagaya nyo. Salamat Dahil po. kayo ay talagang bihirang-bihira na makausap ng matagal sa media. Ang napupuna kasi namin, yung karamihan ng mga nag-interview sa media, mga 5 minutes lang eh. So walang chance to explain everything. Totoo po yun. Oo. Samantala, sa ibang usapin naman, sa chairmanship ng Pilipinas sa ASEAN ngayong taon, ano ang mga prioridad ng Pilipinas bilang chair ng ASEAN 2026? Gusto ko lang po umpisahan ng ASEAN has 3 pillars po yan.
The first one, political security. Second one is economic. And the third one is socio-cultural. Sa political security, ang DFA po ang assigned dyan. Marami ho tayong mga issues na gusto naming maipasa as the chair ng ASEAN. Unang-una ho is the Code of Conduct. Nasabi ko na sa yun na inyo. nga, yung Code of Importante Conduct po of yung the Sea. ASEAN-China Code of Conduct on the South China Sea. Kung yan po ay mailabas at mapirmahan, then medyo nakakaroon tayo ng confidence na hindi naman magkakaroon ng malaking Kaguluhan. sigalot Oo. or aksidente. At lalo pa at marami ang nagkiklaim dyan. Kasama na rin ng Malaysia, Vietnam. That's true. Oo, kaya hindi lamang Brunei. naman tayo ang merong Opo, mga mga apat tayong claimant states dyan eh. pinoprotektahan mga interest Correct. dyan. Pangalawa, meron din po tayong mga issue concerning Myanmar. Medyo may inatasan po ako ng Pangulo na maging special envoy for Myanmar. So tinitingnan ko kung anong pwedeng mga paraan para maibalik ang Myanmar back to democracy. Kasi nagtayo sila ng military junta, so forth. So, kasi ano yun talagang dinadala ng Very ASEAN young democracy and then bumalik sa military rule. And then meron po tayo ding ilang mga nangyayari. Alam niyo naman po yung konting sitwasyon sa Thailand and Cambodia. Yes, oo. So ito po lahat we're trying to come up with ng mga solusyon or hindi, at least naman kung hindi solusyon ay medyo amicable peace. And then magkakaroon po tayo ng mga resolution ng dokumento concerning maritime cooperation. Kung titingnan niyo po yung ating ang ating main theme ng ASEAN 2026, navigating together. Navigating the future, together. Si Pangulo po nag-form yan eh. Yun. So, lahat po yan na ginagawa natin ng paraan. At marami pang mga ibang issues. Climate change is an issue also dito po sa political security. Economic, marami ho yan. Unang-una, digitalization. Magkakaroon na ho ng framework on ASEAN digitalization. Wow, at lalabas ho napakaganda yan na November. Itong November na ito? Opo. Yan ang magiging second summit. And then there is an MSMEs. Si Secretary of DTI is very active on that. Babae rin yun. Babae ho. And then Secretary Roque. marami pong mga issues. In fact, nagkaroon sila ng meeting recently at na-discuss din nila ang energy needs ng ASEAN. The third pillar is socio-cultural. Ito po naman ay lahat ng mga issues concerning women, children, the elderly, and many other issues, including also humanitarian assistance during disasters. So ito po lahat, just to simplify, sa dami ho kasi ng aming ginagawa sa ASEAN, 700 meetings for 2026. Pero may mga committees and subcommittees yan, ito. opo, meron ho yan. Nakaspread out. Yan, and ASEAN is looking at us kung ano yung mga ating mga... Nasaksihan ko yung ganyang sistema kasi ano? naging official delegate ako doon I see. sa United Nations General Assembly noong nakaraang I see. November 2025. I see. At doon ay nasaksihan ko kung paano ginagawa yung mga international conference ng Correct. United Nations. Correct. It's a General Assembly. Oo. Noong Pebrero ay nagsagawa ang DFA ng ASEAN 2026 Liaison Officer and Protocol Training para sa mga CHED officials. Ano ang mga benepisyo niyan at lalo na sa ASEAN 2026 sa chairmanship ng Pilipinas? Ano ang kahalagahan niyan, yung training na yan? Gusto ko lang po sabihin na hindi lang namin ito ginagawa sa CHED, pero marami pang ahensya ang nagre-request sa amin na tulungan sila sa protocol. I think pag nagsasagawa po tayo ng mga international meetings, importante rin po yung protocolar practices. Kasi pag hindi ho natin alam protocol, magkakaroon ng samaan ng loob. Like, sino ba nasa gitna? Sino unang magsasalita? I mean, lahat po yan, it may be minor to some, or means nothing to some, pero malaking bagay ho yan. Pwedeng galit-galit na ho yan after. Kaya naobserbahan ko yung ganyan. Kasi nung nasa United Nations
assembly ako. New York. Pati yung seating arrangement, talagang nakaano. ano ho yan? Ayos na ayos. Pinag-isipan ho yan na mabuti. Oo. Even yung nakikita nyo na sa UN, sa ASEAN naman, di ba, parang mayroon kaming system na the ASEAN way. Ano ho yan? Kung saan nakalagay yung tao, ano ho yan? Pinag-iisipan yan. Oo, Hindi pwedeng, diyan ka, tumayo ka lang dyan. Oo. Everything is vetted Sa and akin, ang thought of. natatandaan ko noon, yung kaming official delegate ay Yes. nasa harapan ng row, Yeah. pero nasa likuran namin yung tigatlong staff kami na taga-abot Right. ng kung Right. ano man ang kailangan namin. Very important yung mga bagay na yun. And dahil lahat ho ng ahensya ng gobyerno ay mag-host ng ASEAN meeting, Oo. so kami naman po ay tumutulong sa mga protocolar Napakaganda needs. yan. Para maging familiar. Kasi hindi naman lahat ng departments or mga ahensya ay familiar sa Correct. international conference protocols. Right. Yeah. Oo. Bilang panghuli po, ano ang inyong mensahe sa ating mga kababayan? Baka mayroon ako nakalimutan na topic o kaya ay impormasyon na hindi natin naibigay sa kanila, ay bibigyan namin kayo ng pagkakataon na direktang makipag-usap sa ating mga kababayan. Maraming salamat, Secretary, sa pagkakataong ito. Gusto ko lang pong ibigay paalam na, of course, anong pagkakaalam ng mga tao sa Department of Foreign Affairs is passport. Okay, pero meron din po kami mga ibang mga serbisyo na siguro 2 days ago ay nilaunch namin. Ito yung tinatawag na e-apostille. Meron po tayong mga manggagawa, workers, tourists, students na kailangan, let's say, ng birth certificate. Yung birth certificate na yon ay everything now is digitalized. Pwede nyo kunin yan sa PSA, Philippine Statistics Authority, and then lahat ho yan everything is digitalized. Paki-refer na lang po sa ating kasi kailangan yung dokumento na yung tinatawag natin dati na may red ribbon para makilala ng ibang bayan. Ngayon ho, ilang bayan na ang tumatanggap pero apostille ang tawag natin. It's part of the Apostille Convention. Oo, napakaganda niyan. Ang laking tulong nito sa mga estudyante, mga OFWs Kasi natin. hindi na magulo ngayon yung certifications. At hindi ka na Official- pupunta sa DFA. Oo. Everything is Online. Online. Digital. At saka maganda yung mga apps na Correct. dinevelop dyan ng DICT. At fraud-free. Oo. So talagang cannot be No. invaded by... Cannot. Kasi importante rin yung integridad ng dokumento. Otherwise, mawawala ng trabaho yung At saka may tao. siguro may mga QR code Meron po, dyan. meron po. It can be easily 2 days verified. ago lang namin yan. 2 days ago lang. Dalawa na ngayon. Tama pala. Philippine statistics, so passports, marriage ko, lahat po ng mga dokumento na magagaling sa PSA at records, education records, kasi partner namin ng CHED. Napakaganda Ang yan. susunod namin partner, PESDA, NBI, LTO. There will come a time dito sa pamumuno ni Pangulong Marcos na hindi na kayo mahihirapan na pumila ng pagkahaba-haba. May mga fixers pa. So, yung pag-upo pa lang po ni Presidente Bongbong Marcos, Ito ay na kagad. talagang binigyan na niya ng focus yan. Ang Na ito digitalization. kailangan niya digitalization ay ayusin natin. Correct. Pagkat ito ang magkukonekta sa lahat ng sangay Correct. ng pamahalaan. Correct. Napakaganda. At ngayon ay nabibigyan na yan ng buhay. talaga full force Tsaka talagang kami ngayon. intensive Intensive. yung kanyang programa dyan. Correct. Oo, napakaganda. Ma'am, Secretary Maria Teresa Lazaro, napakaganda ng iyong mga ibinahagi ng mga impormasyon sa atin at sa ating mga manunood. At kung po pwede lang po, after the ASEAN meeting or ASEAN conference, ay muli namin kayong iimbitahan dito upang mabigyan natin ang ating mga kababayan ng mga updates tungkol sa kung ano ang naging resolutions ng ating mga bansa ng ASEAN mismo para malaman din nila kung ano pala ang naging magandang resulta nitong ASEAN Conference. At nakakatuwa, ibanggitin rin natin sa ating mga kababayan na supposed to be ibang country ang magiging chairman niyan. Myanmar. Kaya lang, inamin ng bansang yon na hindi nila kaya.
At ang nakakatuwa ay inelect nila si President Bongbong Marcos na mag-chairman. Yeah, that's true. That's true. Isang nakakataba ng puso yun kung kasapi tayo sa administrasyon na yung ating Pangulo Correct. ang napili nila na magka-chairman ng ASEAN 2026. Makakaasa po kayo na kami babalik dito at ibabahagi ko ang mga bagay-bagay na nangyari during the ASEAN chairship. Maraming salamat, ma'am. At muli namin kayong Maraming po iimbitahan. salamat. Isa kayo sa mga unang-unang pababalikin namin dito. Marami po salamat, Secretary. Oo, kasi kailangan malaman ng ating mga kababayan kung ano ang ginagawa ng Totoo yun. Marcos administration. Totoo yun. Opo. Okay. Okay, maraming salamat, ma'am. Maraming salamat. At sana ay muli namin kayong maimbitahan dito. Maraming It will be salamat. my pleasure. Samantala, sa aming pagbabalik, muli ko kayong hahandugan ng awitin, kaya huwag kayong bibitiw at magbabalik pa ang Larigadon Live! Nagbabalik ang Larigadon Live. Bago tayo tuluyang magtapos, samahan niyo muna kami sa isang kantahan. Kasama pa rin siyempre ang aking pianist na si Maestro Alan Lagasca. Music, Maestro! I've kept you in my heart, and every hour that we're apart, the tears have shown, rolled into years, alone, alone. I've come to be somebody waiting. Promise me as you travel each mile, you'll think of me every once in a while. I feel the sunshine is the warmth of your smile. Till then, remember me, somebody waiting. Without you, nights are long, no one to sing my bedtime songs. The times I've known counting the stars, alone, alone. I've come to be somebody waiting. Promise me as you travel each mile, you'll think of me every once in a while. I feel the sunshine is the warmth of your smile. Till then, remember me, somebody waiting. Promise me as you travel each mile, you'll think of me every once in a while. I feel the sunshine is the warmth of your smile. Till then, remember me, somebody waiting. Muli, gusto kong manawagan sa ating mga kababayan sa abroad na naiipit sa kaguluhan, patuloy po sana tayong mag-ingat at sumunod sa mga direktiba ng pamahalaan. Patuloy po ang pagsisikap ng gobyerno para kayo ay matulungan.
Muli, maraming salamat sa patuloy na pagtutok sa ating programa linggo-linggo. Kita tayo sa susunod na Biyernes mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Dito lang sa PTV para talakayin ang mga maiinit na usapin sa ating lipunan at aalamin din natin ang iba pang programa ng pamahalaan sa bagong Pilipinas. Hatid pa rin sa inyo ng inyong Papasek Larigadon. At ito ang Larigadon Live! Promise me as you travel each mile, you'll think of me every once in a while. I feel the sunshine is the warmth of your smile. Till then, remember me, somebody waiting, somebody waiting, somebody waiting. Maraming salamat at hanggang sa susunod.